ng Diyos mga kapatid na magsalita sa atin sa gabi ito ay si Pastor M.G. Jimuel Absidi. Kaninang nag-uusap kami ay nagulat ako. Alam niyo ba kung bakit ako nagulat? Tinanong ko kanina kung paano ang spelling ng kanyang pangalan. ABCD. Kaya Absidi. Sabi ko. Nagulat talaga ako kasi ganun pala yung spelling ng kanyang apelyido. Siya po ay in 1991 siya po ay nag-graduate at AUP, Adventist University of the Philippines. Siya po ay kumuha ng AB History, Philosophy in Religion. Meron po silang ang kanya pong asawa ay si Mrs. Glenda Tamanyo Absidi. Meron po silang 3 anak, si Jasper Jem, Charmin Grace, and Von Angelo. Siya po ay naging district. Okay, in 1992 ay siya po ay na-intern as a pastor at PAC. Okay? Siya po ay naging district pastor sa Novaliches, Quezon City at East Central Rizal 1 in the year 1992. At North Bulacan 1, siya po ay naging senior pastor sa Baesa Church, Caloocan City at naging senior pastor din siya sa Olongapo Church sa Olongapo City. At naging CLC Youth Director sa taong 2005 to 2008. Sa Central Luzon Adventist Academy, siya po ay naging chaplain in the year 2008 to 2012. And after that, PIC Association Pastor, siya po ay naging Associate Pastor at the year of 2012 to 2015. At Manila Adventist College, siya din po ay naging Church Pastor at the year 2015 to 2021. At PAC, naging Senior Pastor din siya mga kapatid sa Pasay Adventist Church as a Senior Pastor at the year 2021 to 2023. Sa Quezon City mga kapatid, Quezon City 4 district, naging district pastor din siya sa Area 7 Youth at siya ay naging youth coordinator at the year 2024 sa ngayon po. Sa serving as a master guide, siya po ay naging he is serving as a master guide coordinator under the leadership of Pastor David Morato. Atin na pong ibigay ang kanyang pagkakataon upang mapakinggan po natin ang mensahe na ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Magandang gabi sa inyong lahat, Pathfinders. Gayon din sa ating mga seniors, sa ating mga master guides na nandito. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. And to all who runs this camporee, ang atin pong butihing youth director, Master Guide Jacinto. Sa directorates niya, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pangunguna po ng ating youth director ng NPUC na kami ay maging kabahagi at kasangkot sa isang gawaing pangkabataan. Sino po sa inyo ang naliligayahan na kayo ay nandito? Taas po ang kamay. Okay, maraming salamat po. Kung kayo naliligayahan, kami po ay naliligayahan din. Kasi sa layo ng aming pinanggalingan ay excited kaming makatagpo ang mga Pathfinders.
Medyo mahaba-haba na po ang aming taon ng paglilingkod, okay, ni Pastor Morado. At siguro kung magbibilang kayo ay talagang yung mga bata ngayon siguro ay ano ba ito? 1/8, 1/4 ng aming edad. O baka masyadong malayo pa. Sir Adok. Okay. Pero sa gabing ito ay binibigyan natin ng importansya kayo bilang mga kabataan na mga susunod na mga leaders ng ating church, or maybe in your community, or maybe in your municipality, or in your province, or even in this country, the Philippines. Siyempre, much more for you if you can become a leaders of the church. Amen? So ito po ay mga paghahanda lamang. Ibig sabihin tayo ay nagsasalin ng mga responsibilidad na kayo ay ma-equip bilang isang leaders. Napakaganda ng ating theme, Chosen. At ang sabi nga ng Bible kanina, kung inyong napansin doon sa message ni Pastor, doon sa John, binanggit doon, that we did not choose Him, or we did not choose God, but He chose us. Siya ang pumili sa atin. Hindi ba kayo natutuwa na kayo ay pinili ng Diyos at ngayon sa dami-dami ng mga kabataan, kayo ay nandito? Amen? Purihin natin ang Panginoon. By the way, ang gusto kong dalhin sa inyo ay isang maikling pag-aaral, at kanina ay meron ng pahapyaw na nabanggit doon sa aklat ng 2 Kings. Medyo mahaba yung chapter. This is 2 chapters, but I will make it short. In chapter 22 and 24, okay? Siguro meron akong trivia. Kung kayo'y nakikinig kanina, ay kayo ay tatanungin ko ngayon. At kung sino makasagot, ay di tumaas ang kamay. Alright. Sino po yung pinaka-youngest na naging hari, na piniling hari ng Judah at ilang taon? Sa mga pathfinders tayo. Sa MGT, kasama na kayo. Nagtaas ng kamay, una ka nagtaas? Sino? Ilang taon si Josiah? 8 years old. Okay, dahil ikaw ay nakasagot, ay pumunta ka dito. At ikaw ay tatanggap nitong hindi tatanggalin mo lang. Sige. Nasa na? Teka mo, picture muna. Picture muna. Okay? Ano pangalan mo? Cairo po. Cairo. Baka ikaw yung susunod na youth director ng NPUC. Pinili ka ng Diyos. Okay, By the way, tatanungin ko kayong isa pa. Bakit kayo ay tinatawag na pathfinder? Anybody? Meron bang nakakaalam bakit kayo tinatawag, o bakit ang tawag sa atin ay pathfinder? Anybody? Meron bang nakaalam sa inyo? Meron pang pamibigay si Master Guide Ronilo. Okay. Ano raw po yun? Anybody who wants to give their answer? Wala? Any guess?
Sige. Why is it called Pathfinder? Eh, merong sasakyan na Pathfinder, di ba? Parang wala na ako nakikita ngayon. Ha? Pero, what is the real meaning of Pathfinder? Why we are here and why we are doing this kind of activities and we are called Pathfinders. Why? What? What is the meaning of Pathfinder? From the word Pathfinder. Ha? Ha? Wala? Oh, sayang yun, oh. Oh, sige. Ha? Isa, dalawa. Taas ang kamay. One. Ha? Anong sagot mo? Because we are looking to the pot. We are? Pot. We are looking for a pot. We are looking For a For- way to heaven. okay, a path way to heaven. Okay, bigay mo ito, Sir Nilo. And looking, Aha. tama yun. Finder, Looking, finding. Okay. O baka meron pang ibang sasagot. Ha? Kahit Ilocano ang sagot. Oo. I-interpret ko. O, ikaw, Toy. Anong sagot mo, Toy? Para hanapin ang tamang daan. Tama rin yan. Okay, dito ka. Meron pa bang gustong sumagot? Ha? Meron pa? Oh, mga Ha? MGT, mga trainees. Gusto ko merong isa pang sagot. Ha? Diyan ka muna, tayo muna kayo. Anybody? Aha. Sige, bilisan nyo. Punta, yan, yung babae. Ikaw din, punta ka rin dito. Anong sagot mo? Ne? Para sundin ang daan ng Panginoon. Lahat ng sagot nyo tama. Okay. Ikaw, nagtaas ang kamay. Tayo. Ha? Tayo ka dito. Dito. Ito yata yung unit captain ng ano bang club nito? Anong sagot mo? Naghahanap ng tamang daan patungo kay Jesus. Tama rin ang sagot mo. Okay. Ibig sabihin, lahat ng sagot nila tama. Nasaan pa yun? Bakit kayo natatakot sumagot? Okay, sige, picturean mo. Nasaan Ibig yung- sabihin, ito yung nasaan yung lahat isa kanina? ng tumama. Yung isa kanina. Okay, in the book of... Okay, medyo lagyan natin ng liwanag. Chapter 22 ng 2 Kings, verses 1 and 2. Okay? Ang sabi rito, Josiah was 8 years old when he became king. He reigned 31 years in Jerusalem. His mother's name was Jedaiah, the daughter of Adaiah of Boscat, and he did not what was right in the sight of the Lord, and walked in all the ways of his father David. He did not turn aside to the right hand or to the left. Alam niyo ba na itong si Josiah ay katulad ninyo na pathfinder din? Bakit? Bakit ko nasabi? Yung sabi rito ay napakaganda ng pagkabanggit dito. And he did what was right in the sight of the Lord, and walked in all the ways of his father David. He did not turn aside to the right hand or to the left. Amen? Kung ikaw talaga ay totoo o tunay na pathfinder, ikaw ay talagang nakatingin sa tama, lumalakad sa tamang daan, at hindi ka lumiliko sa maling daan. Meaning to say, we are walking in this kind of journey after the right path where Jesus walked, who is the master guide of all master. Okay, all master guide. Mga minamahal mga kapatid, yung mga MGTs the same, and even those master guides who reached the highest level of leadership, all of us are walking after the right path of which we are looking, sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Meaning to say,
ito pa lang si Josiah ay katulad din natin na pathfinder. And at the age of 16, very remarkable yung mga binanggit na ano doon, na age. And at the age ng 20, ang pagkabanggit ay 20. Pero sa ating manual, 18 years old, pwede ka na maging master guide. And until such time, in 30, how many years of his reigning? 31 years being the king of Judah. Mga minamahal mga kapatid, gusto kong inyong pansinin ang mga bagay na ito. Doon sa salita na siya'y lumakad, ang paglakad niya ay tinitingnan niya yung tamang landas, tamang tahakin ng kanyang buhay, at siya'y hindi lumiliko sa kaliwa o lumiliko sa kanan. So, hindi ba ibig sabihin na hindi na wala nang liko-liko? O kagaya nung ano yung dinaanan namin doon? Maliko. Maliko. Sabi nung ilan po ang ilang liko po yung daang maliko? Aha. Ilan? May nakabilang ba sa inyo? You're correct. Dadalwa lang po ang liko. Kaliwa at kanan lang ang liko. Huwag niyo nang bilangin kung gaano karami. Dalawa lang. Hindi naman ibig sabihin na itong si Josiah ay hindi lumiliko kapag ka naglalakbay siya. Meron ding pakanan, meron pakaliwa. Ang ibig sabihin lamang nito, hindi siya nadadala sa mga wicked ways, sa daan ng kalikuan, kaliwa o kanan. Merong isang lalaki, gusto siya tatawid sa isang malaking ilog. Parang yung dinaanan namin, ilan yung mga ilog na dinaanan namin, at isa doon yung Agno River ba yun? Tama ba yun? Agno River? Hindi nyo alam yung mga river dito? Yung malalaking river? Cagayan River? Hindi ba Agno yun? The longest river. So, Cagayan River, mali yung ating pinag-uusapan natin. Yun ay pinag-aralan sa Araling Panglipunan, Social Studies. So, Cagayan River, the longest river. Pero itong lalaki na tinutukoy ko, nag-aantay siya ng panahon, paano siya ng pagkakataon na siya ay makatawid doon sa ilog na yon, na gayong medyo malakas ang agos ng tubig. Sino sa inyo dito ang nakatawid na ng ilog na siyempre may tubig? Na ilog, hindi yung ilog na walang tubig. Ano ang pakiramdam mo kapag tumatawid ka? Kinakabahan. Baka matangay ng tubig. So, itong lalaki na ito ay hindi niya alam kung anong gagawin niya. And suddenly, nakakita siya ng mga dekabayo na mga kalalakihan. Na sila ay palapit sa kanya, sabi niya, "This is my chance." Sabi niya, "Pag ito ay lumapit sa akin at sila'y tatawid, I will ride with them." So, hinintay niya yon. Hanggang sa ang lalaking ito ay sabik na sabik. He was so excited while the men are approaching. So, nung makarating na doon, nakita niya, marami sila. Sabi niya, saan ako sasakay dito? Saan ako makikisakay dito? Ay, marami sila. Pero alam niyo ba, nakakita siya ng isang lalaki na sa tingin niya ay maamo. Gwapo, maamo, makisig na lalaki. Tanungin ko nga dito, sino dito ang maamo lalaki? Sino dito ang lalaking maamo ang itsura, ang mukha, gwapo at matipuno? Taas ang kamay. Take note mga dalaga, mga dalagita. Pwede ninyong sipatin yan. Pagka maamo ang mukha, at matipuno, gwapo, maganda yan. Okay yan.
So nakita ng lalaking ito, yung nakasakay doon sa kabayo, at kanyang nilapitan, sabi niya, "Sir, can I ride with you?" Alam nyo, sinagot siya. Sabi nung lalaki, "Okay, come on. Ride on my back." Okay? At sila'y nag-umpisa na lumakad, lahat sila, sabay-sabay, o yung mga di kabayo, sabay-sabay silang lumakad doon sa tubig. Kaya pala ayaw niyang lumakad, ay medyo malakas yung current ng tubig. At least kung marami silang di kabayo, medyo mababawasan yung hampas ng tubig. Pero yung mga kasama nung lalaki na nagpasakay sa kanya, nakatingin sa kanya. Sabi, tinuturo siya. Bakit daw siya sumakay doon? Sabi niya, anong pakialam ninyo kung ako'y pinasakay nito? So, kampante siya sa kanyang sarili na siya'y nakisakay doon sa nagpasakay sa kanya, habang yung mga tao na may nakasimangot, na tinitingnan siya at itinuturo siya bakit siya sumakay doon. Hanggang sa makarating doon sa kabilang pangpang. Alam niyo, nung nakababa na, bigla siyang kinalabit ng mga di kabayo rin, mga kasamahan nung nagpasakay sa kanya. Sabi niya, "Hindi mo ba alam bakit diyan ka sumakay? Hindi mo ba yang kilala?" Hulaan niyo kung sino ang sinakyan niya. Ha? Si Jesus? Meron ba kayong nabasa sa Bible na tumawid sa ilog si Jesus? Ha? Sino kaya? Alam niyo kung sino? Yun palang kanyang hinilingan na pasakayin siya doon sa likuran niya ay walang iba kundi si Thomas Jefferson. Who is Thomas Jefferson? Ha? He was the third president of the United States of America. Wow! Nung malaman niya na yun pala yung presidente ng United States of America, ganun na lang ang kanyang katuwaan at kagalakan dahil minsay nakasakay siya at ang nagpasakay sa kanya ay presidente ng United States of America. Ang tanong, kung kayo kaya yung tao na yun na sumakay, ano ang pakiramdam ninyo? Ha? Happy? Happy rin kayo? Hindi pa niya kilala kung sino yun. Nung natapos na siya makababa, doon pa lamang niya nakilala dahil sa mga taong kasama ni Thomas Jefferson. Mga minamahal na mga kabataan, alam niyo ba, mapalad yung tao na yun, hindi pa niya kilala. Pero alam niyo, mas mapalad tayo. Kung una nating makita at makilala, ma-encounter ang ating Panginoong Jesus, na hindi lamang siya maghahatid sa atin makalampas ng ilog kagaya ng lalaki na yon, kundi ilalampas tayo sa buhay dito sa sanglibutan ng ating Panginoong Jesus ang magdadala sa atin sa langit na bayan. Amen? Amen. Alam nyo, isa lamang ang ating layunin kung bakit meron tayong pathfindering. Hindi para lang tayo ay maging isang ganap na leader, kundi tayo maging tagasunod ng ating Panginoon. At habang tayo ay sumusunod, tayo ay naglilingkod. Habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon, tayo ay naglilingkod. Dire-diretso ang ating tingin sa ating Panginoon habang naglalakad tayo sa Kanya tayo nakatingin. Hindi tayo sumasabit kung saan-saan, kundi tayo ay nananatiling nagtatapat sa ating Panginoon. And that is what the objective of pathfindering. We are looking after the right path of which Jesus Christ walked, and we are going to walk like Jesus after Him, after His righteousness, until we reach the heavenly home. Itong si Josiah,
Alam niyo ba kung ano mga ginawa niya sa buhay niya? Ha? Alam niyo kung ano ang mga ginawa niyang plataforma at mga reforms? What? There are 3 reforms that Josiah had made or did. Okay? Sabi po ng tala ng kasaysayan ni Josiah, number 1, ito'y masumpungan sa chapter 23 verses 4 to 14. Okay? Siguro ito'y assignment ko na lang sa inyo, basahin ninyo. But I have found 3 kinds of reforms. 3 reforms. Number 1, this in turn prompts the reforms. Number 1, renewal of the covenant of Yahweh with the whole nation. Simula nung siya ay naluklok na o naindak bilang hari, isang mahusay na pathfinder, ay kanyang pinagtibay. Ang sabi niya, na panumbalikin ang kanilang tinatawag na tipanan sa ating mahal na Diyos at kaniyang ipinaabot ito sa buong kaharian, sa buong bansa. Pangalawa, anong ginawa niyang reforms? Lahat ng mga images o mga idolatrous worship in both the southern and the northern kingdoms ay kanyang winasak o kanyang sinira. At ang pangatlong reforms and a climactic restoration of the celebration of Passover. Ibinalik niya yung pag-alaala sa nangyari sa Israel kung paanong sila'y iniligtas ng ating mahal na Diyos mula sa kapahamakan doon sa Ehipto. Mga kapatid, gusto kong alalahanin natin ito. Hindi po ito madali. Pero kailangang ilagay natin sa ating isipan kung bakit tayo ay itinatalaga sa Panginoon, bakit tayo ay tatahak sa isang pag-aaral, tayo ay magkakaroon ng mga training. It is a matter of discipline. And what kind of discipline? We need to know the things concerning the covenant of God, things which is not or which is against God, yung mga yung mga nagiging idol natin ngayon. Siguro sino sa inyo ang merong cellphone? Sino may cellphone? Lahat tayo may cellphone? Sino yung walang cellphone? Taas ang kamay. Maganda ba yung may cellphone? Nung kami dumating dito, walang signal. Kami nakalampas doon, nung kahapon ba yun? Nakalampas kami doon. Binigay ni Master Guy Jacinto yung pangalan ni Ma'am Leia. Pero nung nandun na kami sa taas, hindi namin makontak. Saan kami magpapakita? So bumaba na naman kami doon sa Sea Oil, sa may gasoline station. Naghanap kami ng signal. Ay, nakakontak din naman kami. Mahirap pala yung walang cellphone sa panahon ngayon. So, maganda ba ang may cellphone? Hindi. Maganda rin kung tama ang paggamit. Pero alin ang mas madalas niyong tingnan? Yung Bible o yung cellphone? Sabi nung iba, Bible, Pastor, kasi yun pong text, yung Bible text verses, nandoon sa cellphone. Sigurado ba kayong Bible na binabasa nyo? Ayan. Mga minamahal mga kapatid, ito pala ay kasama. Kailangan palang diretso tayo. Maging totoo. Sabi nga nung patalastas doon yung 7-Up. Sprite ba yun o 7-Up? Magpakatotoo ka. Brother, sister, magpakatotoo ka. Alamin natin ang tama at alamin natin kung ano ang mali. By the way, ano ba ang characteristics ng isang pathfinder?
si Josiah, bago pinili, meron siyang magandang characteristics. Anong sabi sa atin? What are the qualities of the great king should have? Number 1, meron siyang ethics. Dito pinag-aaralan yung citizenship. Merong honor ng citizenship. Paano maging mabuting citizen ng lipunan. Tama? Alam ba niyo yan? O paano mag-behave? Ha? Paano makitungo sa babae? Paano makitungo ang babae sa lalaki? O yan. Okay? Merong sa pagkain. Okay? O paano ba tayo pagka merong pagkain na inihain? Sino pinauuna natin? Ha? Yung malakas kumain. Tama? Mali ba yun? Sino pinapauna? Yung senior citizen o kaya yung merong batang hindi makakuha, pinapauna. Hindi yung pagdating doon, meron akong church. Nung una, yun yung mga galing sa remote area na inilagay sa isang relocation, inilagay sa subdivision. Pero yung kanilang ugali, ay hindi maayos. So, unti-unti naming tinuruan, pagka naglagay ng pagkain, parang mga langaw na nauna. Ang bibilis. Sabi namin, okay, we need to learn, we need to know the right, yung discipline sa pagkain. Kaya nung unti-unti natuto sila, ngayon, pati manamit sila, magaganda na. Naiwanan ko na yon doon sa Cavite. So, ibig sabihin, kailangan pala nating matuto. Meron tayong ethics. Yung compassion. Meron tayong pagmamalasakit. Loyalty. Ito'y kailangan sa mga pathfinders. Kailangan tayo maging loyal. Loyalty to His people and loyalty to God. Merong lakas yung kanyang karakter, yung kanyang pag-uugali. Pag nakita mo, bumibilib ang ibang tao. Meron ba nagsabi sa inyong, ang ganda ng ugali mo, Otoy, at saka Ineng? Ano bang tawag pagka mga bata sa Ilocano? Ubik, ha? Balong. Balong. Sabi niya, ang ganda ng ugali mo, Balong. Sino ba ang tatay mo? Yan. Sino ang magulang mo? Ang sarap pakinggan, Pag hindi maganda ugali mo, tinatanong din, kanino ka bang anak? Pareho din naman ang tanong. Pero napakaganda pag sinabing, anak, Balong, kaninong anak ka? Kaya pala maganda ang iyong ugali. Mga minamahal mga kapatid, yun pala merong strength of character, merong humility, meron ding honesty, katapatan, at meron siyang commitment, at meron din siyang kaalaman, at siya ay merong leadership qualities. Meron siyang katapangan, at kahit anong hirap ng buhay, nalalampasan niya because of resilience. At meron siyang confidence. Kaya niya, matibay siya. Nagtatapat siya. At panatag siya sa kanyang sarili. At meron siyang patience, meron siyang trust. At itong mahalaga yung genuineness, yung pagiging totoo. At meron siyang empathy. Kaya niyang lumagay sa isang lugar, pakitunguhan ng isang tao, mahalin ng isang tao, no matter what. Ito, yung madalas na nangyayari yung, sino sa inyo yung Baguette County ay pinupunan niyo yung inyong kasamahan at you are becoming so judgmental. Ito pa lang si hindi judgmental. Pero, may paninindigan siya, alam niya ang tama at mali. Medyo may pagka-stricto pala itong si Josiah. But with understanding. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kabataan, mga master guides, ako'y naniniwala na kagaya ni Josiah ay meron din tayong katulad nitong qualities kung bakit siya ay naitanghal na isang hari. At dahil dito,
ay meron tayong mapupulot na lesson. And it will be our target. Ito ang ating goal sa buhay. Ito ang dapat na maitanim sa ating mga isipan. Josiah's reforms and failures of his sons reveal 7 lessons for maintaining your walk with God. This include, number 1, studying God's Word. Mga kapatid, mga kabataan, humawak tayo hindi lamang ng cellphone, hawakan natin ang Biblia. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Pangalawa, maging obedient tayo. Obedience ang isa sa characteristics na kailangang mapalakas natin sa ating sarili. And we need to proclaim the good news, and that is what we call it, to evangelize or evangelism. Okay? And number 4, we need to know what kind of worship that we are doing. Proper worship. Kumusta na po kayo? Meron ba kayong personal devotion sa inyong sarili? Na-exercise nyo ba na makipag-ugnayan sa Panginoon ang sarilinan? Nag-aaral ba kayo ng salita ng Diyos na personal? Isineshare ba ninyo ang salita ng Diyos sa iba? And also, you need to have a repentance. You need to reconcile yourself to God. Pagsisihan ng mga kasalanan. And number 6, Spirit-led guidance. Tayo'y pinapatnubayan ng Banal na Espiritu. Nararamdaman natin ang patnubay ng Banal na Espiritu. At ang pinaka-the best sa lahat na kailangang makita sa atin na qualities ay meron tayong pagkatakot sa Diyos. Kayo ngayon na mga maiinda, magsisimula kayo sa isang training. Hindi po madali ito, pero pwedeng dumali ito kung meron kayo ng qualities na ito. Mga kapatid, studying God's Word, be obedient. You need to put in your mind that you need to share the gospel, and you need to have the proper worship, and you need to be a repentant individual. Na tayo ay hindi tayo matuwid, tayo makasalanan na humihingi ng kapatawaran ng ating kasalanan. At iniisip natin, number 6, na tayo patnubayan parati ng Banal na Espiritu at tayo magkaroon ng takot sa Diyos. Anong sabi ng Revelation chapter 14, verse 7? Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Doon sa binanggit na talata kanina ni Pastor, doon sa Ecclesiastes, ni Pastor Dave, ano yung very significant doon? Meron siyang binanggit doon sa chapter 11 ng Ecclesiastes. Pwede natin gawin lahat. Gawin natin lahat. Pero siguraduhin natin na pagdating ng araw, na pag tayo ay hinatulan ng Diyos, ay tama yung ating ginawa. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon at maging may kasiguruhan ang kanyang mga salita na katulad ng itinalaga, inindak, naging hari na si Josiah, ay tayo maging tunay na pathfinders din. Na time will come, hindi lamang tayo ma-invest dito sa lupa, but we will be having a grand investiture na ang magpapatong sa atin ng very significant magdodon sa atin at maglalagay ng mga rewards o mga awards sa atin ay ang ating Master of all Master Guides, which is Jesus Christ. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Master Guide Jimuel Absede. In this moment, Pastor, tanggapin mo po ang aming pong simple certificate of appreciation and token. At bago ko po basahin ang content ng certificate na ito, ay natawagan ko po si Master Guide Jupiter Jacinto, Master Guide John Ruel Eda, and Master Guide Rick Mateo to present this certificate of appreciation.
Let me read the content of this certificate. Northeast Luzon Mission of the Seventh-day Adventist Youth Ministries Department Certificate of Appreciation is presented to Master Guide Jimuel Absede for sharing his wisdom, expertise, and insights as a guest speaker during the first NEM-wide Pathfinder Camporee with the team chosen, held on March 1 to 3, 2024 at Gabriela's Adventist Multigrade School campsite, Dipon, Quirino, given this first day of March 2024, signed, Master Guide John Ruel Eda, NEL Pathfinder Coordinator, Master Guide Rick Mateo, NEL Master Guide Coordinator, Master Guide Jupiter Jacinto, NEL Adventist Youth Ministry Director, and Master Guide Mario Palaya, NEL President. Thank you po. Palakpakan naman tayo. And report token. Meron na tayong merenda pabalik.